eto sigurado hindi makakawala ang crayfish dyan. Okay, so papakawala na tayo ng mga nano balls. Ito pwede rin itong taguan kasi ng mga craylings eh. Ayun. Para saan po ito, sir? Ano yan? Malakas kapitan ng beneficial bacteria. Tapos unlike yung any other filter, ito tumatagal to ng mga 5 years. Hindi mo kailangan. Alam ba, ang sample dyan, Phil, hindi mo pwedeng linisin yung buong filtration mo. Kasi mawawala yung pinagkakapitan na beneficial bacteria. Okay. Okay? So yan, pakawala lang tayo. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Hi, good afternoon. This is Farming with Tyron and Karen. I'm with Phil Good afternoon po. and with Tupac. So, ang episode natin for today, Phil, is to introduce these nanoballs. Mga nanoballs. Doon sa pond natin sa ating crayfish. Also, it's been 3 weeks since nagpakawala tayo ng 1,000 craylings. Opo. So, inspection. Tingnan natin kung ano na nangyari doon sa method ng filtration namin, yung tubig namin, if there is enough dissolved oxygen, malinaw ba o malabo yung tubig. Okay? So, pakita mo yung yung kaninong farm yan, yung kay Ara San Agustin. Opo. Ito po yung farm ni Ara San Agustin. Beyas Farm. Ano pangalan? Beyas Farm. Beyas Farm, kay Ara San Agustin po yan. Hindi, dito po sila nag-shooting ng isang beses eh. Okay, so samahan nyo kami. Titingnan namin yung aming grow out pond. Meron din ho mga taong bundok dito sa aming kapitbahay namin. Ayan ho. Yan ho si Barsan. Apo na ho ni Tarzan yan. Si Okay. Bars. Okay, so Tupac, eto sigurado hindi makakawala ang crayfish dyan. Okay, so papakawala na tayo ng mga nano balls. Ito pwede rin itong taguan kasi ng mga craylings eh. Ayun. Para saan po ito, sir? Ano yan? Malakas kapitan ng beneficial bacteria. Tapos unlike yung any other filter, ito tumatagal to ng mga 5 years. Hindi mo kailangan. Alam ba, ang sample dyan, Phil, hindi mo pwedeng linisin yung buong filtration mo. Kasi mawawala yung pinagkakapitan na beneficial bacteria. Okay. Okay? So yan, pakawala lang tayo. Tapos maganda rin doon sa Ito, pwede rin taguan to ng mga craylings eh. So aside from yung mga seashells, meron tayo yan, mga net. Kinakapitan ng kinakapitan ng, what you call that? Kinakapitan yan ng beneficial bacteria din. Yung net. So sabi ni June, pinapanood niya. Ngayon may mga ilaw na tayo dito. So okay. Sige ko na, pakawala. Hindi po ako sa kabila. Okay. So yan, maliwanag siya. Meron pa yan? Wala ba naglalabasan?
Wala naman po, sir. So, yung pond po namin, ito yung first pond namin. Tawag po namin dito ay Alabang. Pero yung park po niya, hindi po Aba Park yan. Pakita mo ito, Pak. Ano po yan? Sir, lagay ko na po. Jurassic Park. Kasi dyan no tumatambay yung mga crayfish. Tuwing gabi daw po, nandiyan daw po sila sa ilalim. Ah, Nakatambay po silang lahat dyan sa ilalim. so nakahanda na rin yan. Pakita mo tupak yung maliliit para sa mga bahay ng mga craylings. Okay, ikot tayo. So, ito yung second pond. Triple po ng size nito yan. Up to doon. Doon sa puno na yon. Siguro from here up to there is probably 120 meters. Yeah, 120 meters. Tapos ang lapad natin, mga 10 meters. So, yan yung ano, magiging pond B or Nuvali. Ito yung ano, Phil. Ito yung Nuvali kasi ang laki. Yan. Ito ano to? Ano nga pa pangalan na? Santiera. Tapos meron doon Ridge View, doon kami. Tapos yung Trivia. So yun yung pangalan niya. Yun naman yung Forbes Park. And ito yung pond ano namin. Actually itong pond 2 natin no. Nandito yung mga ano, Azola po. Okay, so ito kaya pa yung malakihan hanggang doon. Puro basura. Saan? Malilinis yan. Malilinis naman po siya. Saan? Bago lang yan. Nung nag-ukay po, ganyan na po. Okay. So yan, entrance. Pakita mo tupak yung mga parking lot and ano natin. Okay. So hanggang ganyan kalaki yung ano, tupak. Pakita mo yung from dito tupak hanggang doon. So yan yung Forbes Park. So for yung prevention para hindi makawala kasi invasive species. So being responsible aquatic farm. Kung makikita nyo elevated yung pond namin. Tapos nakapalibot yung ano, yung plain sheet. Nasisiguradong walang pupuntahan yan. Opo. Also hardened and also at the same time yan, naka-riprap yan. So walang lalabasan yan. Ay, nakalimutan natin yung gapi natin, ano. May kitikiti. So yung gapi natin, Phil, pwede na nating ano yun, pwede ring ibenta. Mabilisin po siyang dumami. Sobra, mas mabilis pa sa crayfish. So magagawa lang tayo ng hagdanan nakatago sa kwarto ni June para yun lang ang makakapasok. Opo. Hindi ka kasi wala kang papasukan dito sa loob, di ba? Mm-hmm. So ganito rin yung pond, yung security ng pond namin is this. Aside from the motion light detector and CCTV, ito na ho mismo designed na walang makapasok. And then magkakaroon dyan ng lights and then maglalagay tayo ng gansa doon somewhere. Hindi mo lang pwede pakawalan ng gansa, ubusin yan. So wala ka ba nakikita naggagala? Wala po. Talagang dito, yung natural, parang natural habitat nila. Unlike yung mga nandun sa pond sa bahay, meron ka pa makikitang gumagala eh. Kayang bumaba tupak?
Kayang bumaba? Tapos mag-angat ka ng isang ano. Saan ka bababa? Talonin mo yon, tapos bumalik ka. Doon ka dumaan, oh. Doon. Baka masira mo yung ano eh. Mataas yan. Ayan na. Hoy, maglabas ka dyan. Ano yan? Ha? Nagmolt. Ayan, nagbalat. Ibig sabihin, lumalaki na yan. Hindi ho patayan. So, ibig sabihin, lumaki na siya. Ayun, parang may ano ah. Ay, nabuhay! Ha! Oh. Iba, wag niyong aalisin niya kasi kakainin nila kasi calcium yan. Ayun, oh. Ang dami nagmo-mold. Pakita mo tupak. Okay. Lalaki. So, kasi kaya lalaki, makikita mo sa third, dapat, kung babae, 1, 2, 3, dapat may butas yan dyan. Ito, lalaki. Tingnan mo ha, nakita mo nakababa lang siya. Pag ibinaba mo na siya dyan, hindi siya babaksak. Kasi bumabaksak pa rin, sorry. Ipapang ilan na yan? Buksan mo yan, tupak. Angat Pakawalan mo. Ah. Angat mo. Dahan-dahan lang. Asan? Ayun, ang bilis oh. Ang bilis, grabe. Ayun oh. Patras pa yun ha. Oo. Kasi po, 4x4 yung sasakyan nila. Oh, buksan mo yung ano, tupak. Ito, ano to eh. Ayun. Santiago Street. Wala dyan. Nakita mo? Yan. Hindi, kunin mo muna, ibaba mo, tapos saka mo kunin. Anhin mo yung kamay mo. Kamay, yan, dyan. Oo, kamay. Yan. Diyan na makakagit yan. Ayun. Tumakas na. Wala. Asan? Kunin mo. Tinan mo kung may itlog. Kabila mo na pabagsakin. Itlog na ano hindi itlog ng lalaki ha. Kabila mo na pabagsakin Kawa. sa kabilang Kawa. kabila. Yan, dyan. Ayun, kinakagat. Ganun no gagawin nyo kung gusto nyo makagat. Ano yun, molt? Molt. Ang dami nag-molt. Grabe, ang bilis. Hindi ganyan kabilis sa bahay. Ay, ayan yung bagong molt. So, ayan, malambot yan. Malambot. Masakit pa katawan yan. Para kang tinanggalan ng kuko niyan. Mamaya tupak, gusto mo maramdaman yan, tanggalan ka namin ng kuko. Sige, ibalik mo. Balik. O, yan. Lagay mo dito sa may gilid dito. Tupak, ibalik. Saan ba yung araw dyan? Dito, tupak. Doon mo ilagay. Ito ho yung ano, San Juanico Street. Eh. Hindi na siya yung piski lumalakad si Tupac hindi na masyadong lumalabo yung tubig. Ito San Carlos. Diyan nung kami nagdi-deliver ng lettuce. Lubog Tupac ang paa. Tinan mo nga kung may nakatago. Ilan? Kunin mo. Ang bibilis, no? So, ito yung binubuo natin feel, natural habitat, no? Bukod sa mga bato na dahil hindi sila ganun karami, so, relax sila. O, saan ka lalabas? Okay. So, ano feel? Happy ka sa ano natin? Opo, sir. 25 meters. 20 meters. So, beach hanggang doon, no? Ito ano to eh. Ayala Alabang. Hindi. Ayun ang Forbes Park. Kasi mas malaki Ayala Alabang sa Forbes Park eh.
Ito, Nubali na to. Yan, hanggang doon yan. Hanggat doon sa naaabot ng mata mo, hindi doon. Dito lang sa banda rito. So, mga 120 meters. Tapos hanggang dyan ng Lapad Beach. Ayun, ayun na pala yung ano. Ayun na pala, may tali na eh. So, pangalawa ng ano yun, pangatlo na yun. Yun naman ang Corinthians. So, ito, Nubali. Ayala Alabang. Tapos yung pagka ano doon, Corinthians. It's very nice to see nagmo-molt. Ibig sabihin kasi ho, pag nag-molt, lumalaki ho siya. Just like any crustaceans, no? So, I can say that yung water quality, mag-testing ulit tayo ng tubig, Phil, no? Ako nakikita ko dito, nag-stabilize to sa mga 7.8 ano, alkaline, yung pH level. 7.8 to 8 ito. Kita niya na boss niya. Baka wala. Ha? Ang dami nagbabalat saan? Tara, ikot tayo, Phil. Baka niloloko tayo ni Tintupang. Saan? Saan? Ayun, oh, nag-molt. Kinakain din ho nila yan, kailangan nila yan. Ha? Dahil pupunta na kasi. Ayun pa, oh. Akala mo madaming patay. Siguro akala ni Jun yung mga ano, akala niya patay. Akala niya patay. Siguro si Jun hindi na sinasabi sa akin na, kuya, may mga patay. Ang dami nagmo-molt. Saan patubak? Tsaka nakita mo yung mga seaweeds nilalagay nila doon sa loob. Doon nila kinakain. Grabe, ang sarap dito. Sarap sa pakaramdam. Takot sa tubig yan. Okay. Okay lang naman yan. Doon sila tatago sa likod. Hindi, tsaka ang krailing sa papasok yan. Oh, it's a great sign. This is a great sign. Kuya, ang pagkain na rin nila yan. Oh, nagharang nga. When you opened it, must have flow yung water. Pakita mo ito, ano? Yung sa filtration natin. Dalawa yung drainage natin dyan. Eh. All natural, wala tayong feeds. Sarap dito. Okay? So, Karen, paalam na tayo.
This is a crayfish pond update and release of more nano balls and visit of the yung mga nagmo-molt. So in 3 weeks, more than tupak ilan yung mga nag-molt na nakita natin, mga 50 mahigit, no? Mahigit 50, 60. So ibig sabihin 60 of them more kasi kinain na nila yung iba eh. But the great thing about the update is yung pagiging clear ng tubig. Very makikita mo talagang natural habitat, of course, except for the yung mga PVC pipes, but it's all right. Okay. So, paalam na tayo. Paalam. By the way, nakalimutan natin pakilala si Mystery Crayman. Ayun. Si Mystery Cray Cray. Siya si Mystery Cray. si Mystery Cray Cray. Hi. Mystery Cray Cray. Okay, Phil, paalam ka na. And sa'yo, Mike. Paalam po. Okay, can we get yung reaction mo about yung pond natin? Dito ka, para kita yung pond. Saan po? Diyan ka. Paano po? Yan, ganyan. Tapos may doon sa likod. Ayan, naka-background yung si Mystery Cray Cray. Ano man masasabi mo sa Ayun sir. crayfish venture natin? Masayang masaya po at syempre mas na-excite po lalo at meron pong progress na nakikita dito sa ating crayfish pond po. Okay. So, dire-diretso lang tayo. Opo. Itong Ayala Alabang, and then yung Forbes Park nandun, Nuvali, and then Corinthians. Okay? Okay, paalam ka na, Karen. Paalam. Okay, so again, this is our part of the crayfish serie. So here we are, and then expansion for food consumption. Hopefully by November, December, we'll be able to supply. We're gonna be able to produce hundreds or even thousands of kilos, para matikman ng maraming Pilipino ang crayfish. So that is our objective. And another objective that we have is to help all crayfish enthusiasts, breeders, crayfish farmers, so we can have yung isang goal towards yung pagiging sana makita natin in the future sa supermarkets, sa mga restaurants, yung crayfish. So that's gonna be our goal, to help with crayfish enthusiasts, breeders and farmers. And I'm very happy. I think mga 3 more months, we'll be able to share sa ating mga kapwa farmers ano yung mga maganda at yung mga pangit na experience natin, just like what we did yung mga previous vlogs natin. Okay? So, thank you very much everyone. Always remember, farmers are heroes. We love you all.